Okay, so nag-breakout si MRC and then nakapag-trade ka nito or nakabili ka ng shares. So, for example, nakabili ka dito sa 90.90 na price and then nag-breakout. Anong gagawin mo? You are sitting at around 14% na gain. Ikaw ba ay magbebenta? Ikaw ba ay mag-a-add during pullback? Kagaya nito, nag-pullback siya. So, yan ang mga valid na tanong pagka ikaw na nagtitrade. And then sa mga baguhan, dyan papasok yung kung ano-anong decision making, no? Or minsan nalilito kung ano talaga ang dapat gawin. So, in this case, na-trade nga natin itong si MRC using our strategy, no? Which is yung combination ng Alma line at saka CCI. So, tinatawag itong kalma. So, in this case, papakita ko lang sa inyo bakit natin na-trade ito. Okay, dito tayo nakabili at this price, no? 90. So, ang sabi, the strategy says na kapag yung CCI ay malapit ng mag-cross or actual na nag-cross, kasi pwedeng, dalawa kasi ang entry nito, aggressive entry at saka yung confirmation na entry. So, itong aggressive na entry, magre-risk ka na mag-enter in advance in anticipation of either yung CCI or yung Alma line is about to, for example, ang CCI is about to cross. So, anticipation yan. Or ang Alma line naman, ang price is about to break out. So, yan yung entry niya. Pag sinabing confirmation ang entry mo, it means to say na talagang nag-confirm na nag-cross yung CCI at above na sa Alma line ang price. So, pag confirm na yan, saka ka pala mag-enter. So, ang ginawa ko rito is medyo aggressive yung entry. So, before pa lang nag-cross yung CCI, kasi yan yung buy signal natin, no? Pag nag-cross yung CCI sa 100 line, isa yan sa parameters na mag-enter ka. So, dito, nag-anticipate ako. So, dito ako nakapag-enter. So, isa din sa parameters is yung price is above Alma. And then, yung risks, of course, titingnan mo rin. Ito medyo mataas na nasa 7. So, ako hanggang lang talaga ako 5. Pero since virtual lang naman, medyo break natin ng konti yung rule na yan. Kasi ang ganda kasi ng structure ng stock na to. At saka tinignan ko yung history, meron talaga mga successful na mga nangyayari na umaayon doon sa ating strategy at nag-materialize. So, ayan. So, nakapag-enter ka na. Ngayon, ang tanong naman, anong gagawin mo? Nag-breakout siya or sumunod ayon doon sa iyong inaasahan dahil pasok sa ating strategy, nag-trade tayo, bumili tayo ng shares, ngayon nag-materialize. So, ano ang gagawin? Minsan, pagka tumatagal ka na sa trading, ipagbaguhan ka, ang mahirap para sa'yo is kailan ka mag-enter, no? Andun yung hesitation, andun yung doubt. Pero pagka medyo tumagal ka naman sa pag-trade, dito naman ngayon ang problema sa pag-exit. So, anong gagawin mo pag ganyan? Isa lang ang sagot sa tanong na yan. Follow your strategy. So, ano ba ang strategy natin? So, you have to decide. Kasi ito, pwede mong i-reduce yung time frame, no? Into mas mababa na time frame. Let's say, gusto mong, nakaplano ka to exit at 1 hour na time frame. So, yan ang gagawin mo. Mag-exit ka sa 1 hour na time frame. So, pagkatapos mo mag-enter, monitorin mo siya sa 1 hour or 1 day. Pwedeng 1 day. So, ako, tinitingnan ko yan sa 1 day na kasi virtual lang naman. Pero pagka actual, minsan, pag nakita ko na umakyat na siya, I always shift to hourly na para ma-maximize mo yung yung pagtaas. At pag nag-pullback, minsan magkakaroon na ng sell signal. Pero in this case, stable naman yung hindi naman ganun ka-volatile yung stock. So, 1 day ang binaplano kong exit nito. So, pwede ka rin mag-stick sa 1 week kung gusto mo.
Kasi yan naman talaga ang time frame ng ano na to, ng setup na to. So kung gusto mo mag 1 week, so you have to wait until yung price ay bumaba sa ating sa ating Alma line, no? So kaya nito nag-touch na siya rito no? Sa weekly. So nag-close siya above. Sa daily naman, hindi pa rin valid pa rin yung trade, no? Hindi pa siya bumaba. Nagtitrail lang siya sa daily time frame sa kanyang Alma line. At maganda yung volume, no? So let us see sa Monday, pag malaglag yung price dito sa CCI line, ay ibebenta ko na siya. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching.